Nakalimot na ba siya? Yung taong minsang nangako sa'yo na kahit na anong mangyari ay walang magbabago sa pagsasama ninyong dalawa. Yung taong nagpadama sa'yo na hindi ka madaling kalimutan. Kahit lumipas pa ang ilang buwan, taon at dekada, na kahit palipasin pa ang kagandahan ng iyong itsura at postura ay maaalala ka pa rin niya. Nakalimot na kaya siya? Siya na dating nakakasama mo sa pagbuo ng isang buong kalendaryo. Kung sakali mang nakalimot na siya, ano ba ang ginagawa niya? Ano ang mga salitang ginagamit mo para muling ipaalaala kung sino siya sa'yo? Namimiss mo na ba siya? Namimiss mo na ba yung dating siya na memoryado pa ang bawat guhit na meron sa iyong mukha? Yung dating siya na alam ang iyong amoy kahit na nakapikit ito at mahimbing ang pagkakatulog sa gabi. Bakit nga ba? Bakit nga ba nakalimot na siya? Alam mo ba ang dahilan? Sinabi niya ba sa iyo ang dahilan? At kung sinabi niya, tanggap mo ba ito? Mga kabarangay, siya siyang bibida sa ating kwento ngayon ang magpapaalala sa iyo kung gaano kasakit ang makalimutan ng isang taong kahit siguro dumaan ng isang siglo ay hindi mo magagawang kalimutan. Tara, alalahanin natin kung paano tayo nadurog ng makalimot na sila. Dito lamang sa nangungunang Barangay Love Stories. Dear Papa Dudut, Ate, pabili. Nasa isang suking tindahan ako, Papa Dudut, para bumili ng suka. Ang tagabantay ay nakaharap sa kanilang telebisyon. Muli kong kinuha ang kanyang atensyon sa pamamagitan ng pagtutok ng piso sa ibabaw ng kahoy nitong harang. Ate, pabili ho, sabi ko. Sigaw kong sabi, pero hindi pa rin ito tumingin sa akin. Hindi ko alam kung hindi ba ako nito narinig o sadyang nagbibingi-bingihan lamang. Tinignan ko kung ano nga ba ang dahilan ng agarang pagkabingi nito ng mga sandaling iyon. Malabo ang aking mga mata kaya sinikap kong palapitin ang mukha ko sa store para mas masilip ko kung ano ang kanyang pinapanood. Isang variety show sa tanghali. Nagpapalakpakan ng mga tao habang kilig na pinapanood ang dalawang artista na kumakanta habang magkahawak sa mga bewang. Love team ang mga ito. Muli akong tumingin. Inalam kung sino ba ang dalawang iyon na naging dahilan para hindi ako marinig ng tindera. At dito ay kumabog ang sakit sa puso ko. Kilala ko ang lalaking nasa telebisyon. Ang lalaking nagpapakilig sa maraming tao sa studio. Ang lalaking nagpapakilig ngayon sa tinderang kaharap ko. Sikat na pala talaga siya. Ito ang naibulong ko sa sarili ko bago ko tuluyang umalis sa tindahang iyon. Habang naglalakad ay napabuntong hininga ako, Papa Dudut, para tanggalin ang paninikip ng aking dibdib. Sikat na si Lance. Kilala pa kaya niya ako? Ang lalaki sa telebisyon, ang lalaki na laman ng radyo, sa kanyang mga awitin, at ang lalaking mukha ng iba't ibang billboard sa mga syudad ay aking kaibigan. Itago na lang natin siya sa pangalang Lance. Kababata ko siya, ako si Yasi ang kababatang tila nakalimutan na niya. Sa kanya iikot ang kwentong ito. Sa kanya ko iaalay ang kwentong ito, Papa Dudut. Umaasa kasi ako na kapag narinig niya to, kahit papaano ay maaalala niya ako. Maalala niya na minsan ay nagkaroon siya ng isang kaibigan na iniwan niya sa probinsya para makipagsapalaran sa Maynila. Nakipagsapalaran ito sa Maynila para tuparin ang kanyang pangarap na maging isang sikat na artista. Maging isang sikat na artista tulad ng kanyang hinahangaan na sina Bobby Andrews, Dingdong Dantes at Romnick Sarmienta. At ngayon ay heto na siya. Nabingwit na niya ang kanyang matagal ng pangarap. Mga pangarap na paulit-ulit niyang sinasabi sa akin. Mga pangarap na paulit-ulit niyang hinihiling sa mga bulalakaw sa kalawakan. Pangarap na makita sa telebisyon, marinig sa radyo ang mga awitin at maging laman ng mga billboard sa mga pangunahing kalsada ng Pilipinas. Itago na lang natin siya sa pangalang Lance. Sa kanya nga talaga iikot ang aking kwento. Sige, saktan mo pa ako. Ano? Saktan mo pa ako? Diyan ka naman magaling, hindi ba? Manakit ng babae.
Hala sige, saktan mo ko. Sigaw kong sabi sa harapan ni Lance, pero paismid lang itong tumingin sa akin kaya naman nawala na ako ng ganang ipagpatuloy pa ang sinasabi ko. Ang pangit ng acting mo, Yasi. Konti pa gayahin mo si Anthony Tos. Yung bigay todo talaga ang emosyon o kaya naman si Angelica de la Cruz, mga ganoon. Tara ulitin natin. Pumustura itong muli para saluhin ang mga linya sa gawa-gawa naming script para sa gawa-gawa rin naming pelikula. Ayoko na. Pagod na ako Maglaro na lang tayo ng piko kina Tina. Nakasimangot kong sabi habang marahan na kinamot ang aking batok para ipakita ang aking pagkayamot. Naupo pa nga ako sa gilid ng kalsada para lang ipakitang pagod na ako sa paulit-ulit na pamimilit nitong umarte ako sa ginagawa naming pelikula. Naupo ito sa tabi ko para pilitin pa akong muling umarte. Halika! Isang take na lang tapos libre na kita ng pritong leeg ng manok kina Manang Carmen. Tara na! Tayo ka na dyan! Hinila na ako nito para masunod ang gusto niya. Napilitan akong tumayo at muling humarap sa kanya. Nakasimangot ako kaya naman hinawakan ito ang aking baba para alisin na ang aking pagkainis pero tinabig ko ang kamay nito. Ayoko naman kasi nitong pinapagawa mo sa akin Ayoko naman mag-artista-artistahan. Hindi naman bagay sa akin. Tignan mo nga at ang negra ko. Sinong kukuha sa aking manager, hindi ba? Sumimangot akong lalo. Maganda ka naman Pwede ka maging artista. Ang sabi nito at matalim akong tinignan. Tigilan mo nga ako, Lance. Sinasabi mo lang yan para samahan kitang umakting-acting dito. Ikaw lang ang may pangarap maging artista, no? Gusto ko maging teacher. Kaya tigilan mo na ako. Muli akong bumalik sa pagkakaupo at natawa na lang itong sinundan akong paupo. Ang suplada mo talaga? O sige na, tara na. Punta na tayo kina Tina. Makilaro na tayo ng piko. Si Lance, pangarap na talaga niyang maging artista. Kinder pa nga lang kami dati ay panay na ang kanyang pag-starring sa mga programa sa school lalo na kapag Pasko. Gustong gusto niyang umarte sa harapan ng maraming tao. Kaya nga lahat halos ay kuyugin ng kanyang ina kapag may nalalaman itong nangangailangan ng extra sa mga pelikula kapag may dumadayo sa aming maliit na bayan. Pero madalas nga itong hindi nakukuha dahil ang hanap nila ay yung taga-probinsya ang itsura. Morenong bata, mistiso kasi si Lance at Aladino Guevara ang itsura. Kaya naman hindi rin ito nakukuha. Pero hindi sila tumigil mag-ina para makamit niya ang kanyang pangarap. Kapag may piyesta ay nagpapakitang gilas ito si Lance kasama ang kanyang ina na umarte kasama ang iba't ibang batang kakilala namin na nahihilig din sa pag-arte. Kahit doon man lang sa maliit naming stage sa munisipyo ay mapakita niya ang kanyang talento. Sabi ng iba ay makikipagsapalaran na ito sa Maynila pero masyadong malayo ang Maynila para puntahan nila. Kaya nga hanggang sa lumaki kami ay nag-aabang na lang ito ng mga talent scout na maliligaw sa aming maliit na bayan. Ganon pa man ay hindi siya sumuko. Para sa kanya ay hindi dapat sukuan ang kanyang pangarap. Kahit na anong mangyari, gumawa ka dapat ng paraan para tuparin ito. Dito din ako bilib kay Lance. Positibo at malakas ang loob. Gwapo pa. Oo, gwapo talaga. Hindi nga namin alam kung bakit parang nilabas lang ito sa lupa itong lalaking ito dahil kutis pa lamang ay malayong malayo na sa mga taong nasa paligid nito. Dalian mo, tapos na yung commercial. Sigaw sa akin ni Lance. Napatakbo tuloy ako pabalik ng sala namin. Katatapos ko lang isalansa ng mga plato na pinagkainan namin. Nakikinood ng TV sa amin si Lance, palibhasa ay naibenta nila ang kanila nang mapulmonya si Lance noong nakaraang buwan. O ano na? Ano nang nangyari? Pinupunas ko ang aking basang kamay sa aking maiksing short at naupo katabi niya. Kakasimula pa lang, ano ka ba? Natatawang pangaalangas ka nito sa akin. Sinapo ko ang kanyang braso sa inis at matapos noon ay pinatahimik na niya ako nang mapansin niyang dadakdakan ko na siya. Grabe no, ang gwapo ni Carlos Miguel. Kilig na kilig kong sabi. Sana ay ikaw na nga ang teleserye sa GMA na pinapanood at sinusubaybayan namin gabi-gabi. Pinagbibidahan ito ni Dingdong Dantes at Tanya Garcia. Sus, mas gwapo pa ako sa kanya no?
Dagdag nito na hindi ko na lang sinagot dahil mas nakatutok ako sa panunood sa nakakakilig nilang eksena ni Cecilia. Hindi lamang ito ang pinapanood namin ni Lance. Marami pang iba. Tulad ng Ikaw Lang Ang Mamahalin ni Angelica de la Cruz at yung anak Karen Nina ni na Anthony Tos, Sunshine Dizon at Kim de los Santos. Kahit nga sobrang bata pa namin at malabong maunawaan namin iyon ay pinapanood pa rin namin. Meron pa pala. Alam niyo ba yung Click? Pinanood din namin yon. Kunwari ako si China Hortaleza at si Richard Gutierrez naman si Lance. Alam mo Lance, kalalaki mong tao ang hilig mong manood ng mga ganito. Imbis na anime ang pinapanood mo, dito ka nahihilig. Kantsaw ko sa kanya nang magsimula ng mag-commercial. Bakit? Masama ba? Hindi naman kabawasan ng pagkalalaki kung manood ako nito eh. At saka paraan ko na rin ito para matuto ako kung paanong umarte ng tama. Sa sinabi niyang iyon ay hindi na ako nagsalita pa. Matindi talaga ang pangarap niyang maging isang sikat na artista. At bilang isang kaibigan, kahit na hindi ko madalas itong sabihin sa kanya ay sinusuportahan ko siya. Basta lang sa kapag sikat ka na, gawin mo na lang akong yaya mo ha para makalis na ako sa atin. Walang asenso dito eh. Natatawa kong sabi sa kanya. Ngumiti ito at saka inakbayan ako papalapit sa kanya. Ang baba naman ng pangarap mo, Pards. Taasan mo naman. Ganito ha, kapag naging artista na ako, ihilahin kita. Ihilahin kita at gagawin kitang collab team. Ikaw si Cecilia at ako naman si Carlos Miguel. O hindi ba? Hindi ko alam Papa Dudut pero hindi na ako nakasagot nang sabihin niya iyon. Hindi ko alam kung bakit bigla ay kumabog ang dibdib ko na akala mo'y si Dingdong Dantes ang nagsabi ng linyang iyon. Patingin-tingin, pasulyap-sulyap. Hanggang dyan lang ako kay Lance. Chikiting pa lamang kami noon ay crush ko na ito. Pero hindi ko sinasabi sa kanya para saan pa. Kaibigan lamang naman ang turing nito sa akin. Hanggang dun lang. Tropa. Tagatulong na umakyat sa puno ng bayabas, tagasalo sa mga kasalanan niya kapag late itong umuuwi sa bahay nila. Tagapakinig sa mga pangarap nito na nais niyang matupad. Kaibigan, dakilang kaibigan. Yun lang ako kaya para saan pa? Para saan pa na sabihin ko sa kanya hindi ba? Para akong si Angelo De Leon sa pelikula nila Bobby Andrews na wala na bang pag-ibig. Kasangga, tropa, kaibigan, yun lang ang tingin nito sa akin. Astang lalaki din kasi ako kaya paano ako nito magugustuhan? Paano niya ba ako magugustuhan ng isang kagaya ko? Napakagwapo nito at kulang na lang ay magmukha akong yaya nito kapag katabi niya. Kaya nga para saan pa hindi ba? Kontento na ako sa pagtingin-tingin at pasulyap-sulyap. Kontento na ako maging kaibigan lang. Pero kontento na nga lang ba ako? Hindi ba ako gagawa ng paraan? Minsan, lalakas ang loob ko na aminin sa kanya ang nararamdaman ko pero kapag napapatingin ako sa kanyang mapungay na mga mata ay bigla akong lalamunin ng kaba. Ewan ko ba? Makapal naman ang mukha ko. Alam ng buong barangay namin yan pero iba nga siguro talaga ang epekto ng karisma nitong si Lance. Biglang ninipis ang mukha ko at sa huli ay lalamunin ako ng lupa sa hiya na aminin sa kanya. Hi Lance. Kailan mo ba ako makikita hindi bilang isang kaibigang babae? Kailan ko ba mararamdaman na isa akong babae sa'yo? Yung babaeng mamahalin mo, kasunod ng nanay mo. Kailan nga ba? Hi Lance, mahal kita pero hindi mo alam. Lance, mahal kita pero wala kang pakiramdam. Isang tanghali papadudot habang naghihintay akong humupa ang sikat ng araw ay nagtungo kami sa isang store malapit sa baryong nadaanan ng bisikleta namin. Nakisilong at bumili na rin ako ng soft drinks para maibsan ang uhaw namin. Nakasandal kami sa store habang nagtatawanan nang biglang may mapadaan na isang mistesahing babae. Ang ganda niya. Kahit ako mismong babae ay napatingin at natulala sa kanya. Mukha siyang Espanyolang Pilipina. Ang tangos ng ilong, ang ganda at parang si Tanya Garcia. Bigla tuloy ako nanliit dito lalo na noong iba na ang tingin ni Lance sa kanya. Huy! Yang mata mo malusaw maihalo pa sa soft drinks mo, paismid kong sabi sa kanya.
Hindi ito nagsalita papadudot at sinundan na lamang ng tingin ng babaeng ito hanggang sa makalayo na ito sa amin. Grabe Pards, ang ganda niya, nakita mo yon? Siniko pa ako nito sa tagiliran na mas kinabwisit ko. Oo, nakita ko at nakita ko rin kung paano lumuway ang mga mata mo. Ewan ko sa'yo, alam kong halata na ang pagkabanas ko pero mas pinili nitong wag yon pansinin. Mabuti na lamang dahil kung hindi ay baka hindi ko alam ang isasagot ko sa kanya kapag nagtanong ito kung bakit. Yun ang dapat kong gawing leading lady. Grabe, ang ganda niya. Bagay siya sa akin. Ano kaya sa tingin mo ang pangalan niya? Pangarap kaya niyang maging artista? Tara, sundan natin. Hinila ako nito, hindi man lang hinintay na makasagot ako sa mga nauna nitong tanong. At sa pagkakahila nito ay hinablot ko naman ang aking braso. Ano ba? Ayaw kong sumunod sa iyo, mamaya mapahamak pa tayo sa gagawin natin eh. Hindi natin kilala ang mga tao dito, mamaya kuyugin pa tayo. Tara na! Wala nang araw. Naya ko na ito at umalis na at agad ko nang sinampahan ang bisikleta ko. Pero hindi pa rin ito gumalaw sa kanyang pagkakatayo at sinundan ko ito ng tingin. Alam kong nakatingin ito sa daang binagtas ng magandang babae. Ano ba, Lance? Uuwi na ba tayo? Siguradong hinahanap na ako ng nanay ko. Tara na! Nagmamadali kong sabi para lang makumbinsi itong umalis na pero iba ang nangyari. Sumampa nga ito sa kanyang bisikleta at pinaharurot ito pero bago pa man ito makalayo ay pasigaw itong nagpaalam sa akin. Pupuntahan na lang kita mamaya, Yasi. Kailangan kong sundan ang babaeng pangarap ko. Hindi na ako nito hinintay na makasagot pa at ako naman ay napatanga na lamang habang sinusundan siya na habulin ang babaeng pangarap niya, Hope. Yan ang madalas kong pinag-aaksayan ng oras kapag nasa kwarto lang ako at walang magawa. Flames Hope. Pangalan ko at pangalan ni Lance at inaasahan ko na lagi na marriage ang ilabas pero paulit-ulit na lang. Kahit maingat ako sa pagbibilang ay puro friends ang lumalabas. Binato ko ang notebook ko nang sa huli ay nagsawa na akong umasa na mapalitan pa ito. Baka nga hanggang friends lang talaga kami. Humilata ako sa kama at tumunganga sa kisame. Pati ang larong Flames, wala ring ibinigay na tsansa sa akin. Nasa ganitong pag-iisip ako nang maulinigan ko ang pagbukas ng pinto. Niluwa nito si Lance. Bagsak ang mga balikat habang patungo sa aking kama. Napatayo ako at nag-alala. Huy! Ayos ka lang ba? Pero bago pa ito sumagot ay binagsak nito ang kanyang katawan sa kama at humarap sa kisame. Naupo ako sa gilid ng kama at hinintay ang sagot niya. Si Marie yung babae sa kabilang baryo, yung mistisa. May boyfriend na pala siya at sa susunod na linggo ay uuwi na ito sa Canada. Nakasimangot nitong sabi. Lihim akong napangiti. Akala ko naman ay may kalaban ako sa puso ni Lance, yun pala ay wala. Ayos lang yan. Makakahanap ka pa ng babaeng para sa'yo. Tingin ka lang sa paligid mo. Ewan ko ba papadudod kung bakit ito ang sinabi ko pero kung ito ang tsansa para mapansin niya ko na gusto ko siya ay sige, sasagarin ko na. Ang hirap naman ito, Pards. Pag-graduate na ako ng high school ay wala pa rin ako nakikilalang babae para sa akin. Nakakainis naman tong bayan natin. Kung nasa Maynila ako marahil mag-uumapaw ang mga babaeng pwede kong maging karelasyon. Sa mga sinabi niyang iyon ay napabagsak ang aking balikat. Nalungkot ako sa mga sinabi niya. Kailangan ba talaga na sa Maynila pa niya hanapin ang the one niya? Binagsak ko na rin ang aking katawan sa kama at sinabayan siya sa pagtitig sa kisame. Siguro nga ay tama ang sinasabi ng Flame na pinag-aaksayahan ko lang siya ng oras. Friends lang talaga kami. Hanggang dun lang. Utang na loob, Yasi. May panahon ka pa ba para umasa? Grabing traffic to. Paano pa tayo makakahabol sa movie ni Lance? Ang haba pa naman daw ng pila. Walang pakialam ang babaeng nagsabi nito sa kanyang katabi sa loob ng jeep. Napatingin ako sa kanilang dalawang magkaibigan at ramdam ko ang pagkabanas nila sa tagal ng usad ng trapiko. Maski ako'y nainis na at patungo ako sa mall noon para bumili ng ballpen.
Ewan ko ba kung bakit sa lahat ng store sa aming bayan wala ni isa na may benta ng ballpen. Napapunta tuloy ako sa malayo, sa mall pa at heto, ipit pa ako sa trapiko. Kaya nga grabe, nakakayak daw yung kwento na friendzone daw yung babae sa kwento. Marami daw umiyak. O nga, pinanood ko pa lang yung trailer naiyak na ako Sagot pa ng isang babae. Tahimik lang akong nakikinig at kahit papaano ay nakaramdam ng kurot sa dibdib. Friendzone. Yan ang inabot ko kay Lance. Ang sakit naman. Hanggang ngayon ay pinapaalala pa rin sa akin ang tadhanang masaklap kong nakaraan kay Lance. Tumingin na lamang ako sa labas ng bintana para maiwaglit sa aking isipan ang usapan ng mga babaeng ito. Nang makababa na kami sa mall mismo ay nakasabay ko pa silang naglakad. Halos patakbo na nga sila kung hindi lang sila sinita ng mga may edad nang nababangga nila. Nang makapasok na kami sa mall ay agad silang dumiretso sa pilahan ng sinehan. Ako rin ay sumabay na sa kanila. Ballpen lang naman ang bibilhin ko dapat pero tiket sa sinehan ang kinuha ko. At namalayan ko na lang ang sarili kong nakaupo sa loob ng sinehan habang dinaramdam ang kwento ng pelikula ni Lance. Hoy! Ikaw Lance ha? Bakit naman hindi mo tinanggap yung hopya na ibinibigay ng Digna? Naguguluhang kong tanong sa kanya. Si Digna Papadudot ang pinakamagandang dilag sa aming bayan. Laman ito ng mga beauty pageant at kung titignan mo ay malaki ang pagkakahawig nito kay Iya Villania. Medyo paitimin mo nga lang. Kasi mangungulit na naman yun mamaya na lumabas kami at mamasyal sa plaza. Ayoko naman. Mamaya ipilit na naman niya na ligawan ko siya. Ayoko nga Diretsahang sabi naman ni Lance. Natuwa ang puso ko sa mga sinabi niya. Napakaganda ni Digna kung tutuusin pero walang pake sa kanya si Lance. Bakit nga? Bulag ka ba? Ang dami na laki nagkakandara pa sa kanya para mapansin lang. Tapos ikaw deadma lang? Saka di ba sabi mo gusto mo ring maranasang magmahal? Karoon ng karelasyon. O ayan na siya tapos ngayon iniiwasan mo. Iba ka rin no? Kunwari naguguluhan kong sabi. Alam kong maganda siya sobra. Swerte na ako kung tutusin pero naisip ko kung bala ko talagang sumikat, dapat mag-focus ako sa pangarap ko at gumawa ng paraan para matupad ang pag-aartista ko. At ang pagkakaroon ng karelasyon ngayon ay hindi ko pa masyadong iniisip. Panira lang yan. Saka na lang ako magkakaroon ng karelasyon kapag nakamit ko na ang gusto ko. Yung pinapanood na yung mga teleserye ko. Yung pipilahan na yung mga pelikulang pinagbibidahan ko. Yung mga ganun. Basta pangarap mo na bago karelasyon. Nakangiti ito at alam kong gumagana na naman ang kanyang imahinasyon. Ngumiti ako tumingin sa malayo at biglang napabulalas. Oo, matutupad mo lahat ng mga pangarap mo. May tiwala akong kaya mo. Nagulat ito at napatingin sa akin. Malayasi, ikaw ba yan? Bakit ngayon ko lang narinig ang pagsuporta mo sa mga pangarap ko? Dati hayagan ka kung kumontra tapos ngayon iba na. Hindi makapaniwalang sabi nito. Tipid akong ngumiti at muling tumingin sa malayo. Matagal na akong may tiwala na makakamit niya ang pangarap niya, Papadudot. Natatakot lang ako. Natatakot ako na kapag sobra na ang tiwala niya sa sarili niya ay bigla itong magtungo sa Maynila at tuparin ang pangarap nito. Ayoko. Ayoko mangyari yon dahil ibig sabihin lang nito ay iiwan niya ako sa bayang ito na mag-isa. Hindi ko kaya na wala siya. Hindi ko kaya na hindi siya makasama sa araw-araw. Dahil una pa lang, alam kong mahal ko na siya. Grabe no? Nakakaiyak, ang galing umarte ni Lance. Nakakadala yung mga eksena. Eto ang biglang sabi ng aking katabi sa sinihan. Mugto na ang mga mata nito sa kakaiyak mula noong simula. Nakakaiyak naman talaga ang kwento. Pero hindi ko naman gagawin ang pag-atungal na ginawa ng katabi kong ito. Nakakahiya. Inabutan ko ito ng tissue nang mapansin kong mauubusan na ito. Pasensya ka na kung umiiyak ako sa tabi mo ha. Hindi ko na kasi mapigilan Nakaka-relate kasi ako sa kwento. Nagmahal na rin kasi ako ng kaibigan ko na hindi naman ako gusto.
Muli ko na namang narinig ang pag-iyak nito at halos hindi na nga ito makapanood. Tumango na lamang ako at muling tumingin sa napakalaking screen. Saktong mukha na naman ni Lance ang bumungad sa akin. Napakagwapo talaga niya. Napangiti na lamang ako kahit sa totoo lang ay masakit na. Masakit na ang bawat eksena na parang ibinabahagi ang naging buhay ko na kasama siya. Hindi ko masisisi ang aking katabi kung umiiyak ito ng ganon. Dahil kahit ako rin naman ay naiiyak na pero nagawa ko lang pigilan. Napabuntong hininga ako, Papa Dudut. Tumingin sa bidang babae. Umiiyak at nakikiusap na mahalin siya ni Lance. Parang ako, pero lahat ng ito ay sa isip ko lamang ginawa dahil hindi kasing lakas ng loob ko ang babaeng ito para umamin sa kanya. Muli na namang nagbalik ang kamera sa mukha ni Lance at naramdaman ko ang malakas na kabog ng aking dibdib. Napakagwapo pa rin niya. Kailangan nito magpasalamat sa Diyos at panahon dahil napabuti pa ito lalo na ang kanyang itsura. Matapos ang pagkabog ng aking dibdib ay ang pagsikip naman nito kasabay ng isang katanungan na hindi ko alam kung ano ang kasagutan. Lance, naaalala mo pa ba ako? Hoy, ano ka ba? Huwag kang malungkot dyan. Tara, nood na lang tayo ng Day 17. Pag-aalo ko kay Lance isang tanghaling tapat. Bumuntong hininga na lamang ito at saka muling umiling. Uuwi muna ako? Tumingin ako sa kanya at naawa. May nagtungo kasing isang grupo ng gumagawa ng isang sikat na pelikula sa aming bayan. Naghahanap ang mga ito ng e-extra kaya naman gabi pa lang ay pinaghandaan na ito ni Lance para matanggap ito kinabukasan pero hindi siya nakuha. Hindi daw bagay sa kanya ang role dahil panay magsasaka at hardinero ang kailangan. Mukha daw kasi siyang hasyendero. Kaya naman ayon, malungkot siya. Hindi na ako sumagot noon at sinabayan na lamang ang kanyang paglalakad hanggang sa bigla kaming mapahinto nang may tumawag sa kanya. Ang direktor ng pelikula. Nagtaka kami at napatingin sa isa't isa. Ano pa bang kailangan niya? Iho, mabuti na lang at naabutan kita. Hindi kita sinali sa pelikulang ito dahil hindi bagay sa'yo. Pero may isang pelikula akong nababagay sa'yo. Heto ang numero ko. Tawagan mo ako sa next Sunday ha? Ngumiti ito at iniwan na kami. Hindi kami makapaniwalang pareho. Eto na. Eto na ang hinihintay niya. Napalundag ito nang makalayo na ang direktor at pagkatapos noon ay tuwang-tuwang sinabi ang mga plano niya sa akin sa mga oras na yon. Masaya akong nakikinig sa kanya pero nadurog ang puso ko nang wala man lang itong nabanggit sa akin na kasali ako sa mga plano niya. Ano pa bang magandang idagdag sa linya ko, Yasi? O kaya ano pa yung muestra sa kamay ko yung dapat na dapat kong ipakita? Sunod-sunod na tanong ni Lance sa akin isang gabi habang nasa bubong kami. Madalas kami dito pagkatapos manood ng mga teleseryeng pinapanood namin. Ugali na namin ito at lagi kaming dito at walang ibang ginagawa kundi ang mag-asaran hanggang sa magiging seryoso ang usapan sa mga plano sa buhay. At sa huli ay mapapatitig na lang kami sa kalangitan. At namamangha sa ganda ng mga bituin na walang tigil sa pagningning. Pero ngayong gabi ay iba. Andito kami sa bubong para tulungan ko siyang mag-ensayo sa script na ibinigay sa kanya ng direktor na nais siyang kuning artista. Ano bang alam ko dyan? Kaya mo naman maayos naman yung ginagawa mo. Gawin mo lang kung anong gusto mo. Bagot kong sabi sa kanya. Kanina pa kasi ito at panayon lamang ang ginagawa. Panay ensayo. Gusto ko nang mahiga sa bubong para masulyapan ang ganda ng kalangitan. Umupo ako sa bubong at tumingin sa malayo. Sumunod ito at naupo na rin sa aking tabi. Yasi, malapit na. Malapit ko nang makamit ang mga pangarap kong madalas kong sinasabi sa iyo. Gagawin ko ang lahat, wag lang masayang ang oportunidad na ito. Seryosong sabi niya. Tumingin ako sa kanya at hindi ko alam ang sasabihin.
Hindi naman niya inaasahang sasagot pa ako kaya naman nahiga na ito sa bubong at inuna ng kanyang mga braso. Nakatingin sa mga bituin tulad ng dati. Alam mo Yasi, mula nang malaman ko yun, hindi na ako makatulog. Ang sabi ko sa sarili ko kapag eto nasayang pa, alam ko matatagalan na naman bago ako magkaroon ng oportunidad. Kaya gagawin ko talaga lahat. Lahat. Ipapakita ko sa kanila na kahit taga liblib na bayan lamang ako, ay may ibubuga rin ako. Na kahit ang Maynila ay napapaligiran ng mga nagniningning na mga bituin, kaya ko ring kuminang tulad nila. Tulad ng mga bituin na abot-anaw natin. Mahinahon itong sabi. Ramdam ko ang senseridad sa puso nito habang nagsasalita kaya naman napangiti na lamang ako. Masaya ako para sa kaibigan kong ito. Masaya kasi alam kong bata pa lamang kami ay eto na ang gusto niya. At saksi ako sa mga pag-iyak nito kapag pakiramdam niya ay wala ng pag-asa na makamit pa niya ang pangarap niya. Saksi ako sa mga araw na hinahasa nito ang talento niya sa harapan ng salamin habang ginagaya ang mga paborito niyang artista. Pero malungkot ako. Malungkot ako kahit papaano dahil alam ko na sa pagtupad niya ng kanyang pangarap ay iiwanan na niya ang maliit naming bayan para makisabak sa malawak na gubat ng Maynila. Iiwanan na niya ang lugar namin. Iiwan na niya ako. Tumabi ako sa kanya nang matapos na itong magsalita. Nabalot kami ng katahimikan at nakontento na lamang sa bulong ng hangin habang nakatingin ang aming mga mata sa lawak ng kalangitang nabubudbura ng mga tila diamante kung kuminang na mga bituin. Lance, pag-antun ka na kapag natupad mo na mga pangarap mo. Sana maipangako mong hindi ka makakalimot ha? Mahina kong sabi pero alam kong kanya itong narinig. Hindi ito sumagot papadudot pero sa gilid ng aking mga mata ay sumang-ayon nito sa aking sinabi nang gumuhit ang isang matamis at nangangakong ngiti sa kanyang labi. Ate may panibagong billboard na naman si Kuya Lance. Ang gwapo niya sobra. Tuwang-tuwa ang bunso kong kapatid nang mapahinto ang luma naming pick-up sa napakalaking billboard nito sa mismong kabayanan namin. Isang linggo ng tanghali. Labas ko ang aking ulo sa bintana at ilang saglit pa'y umismid na. Tigilan mo na nga yung kakakuya Lance mo sa kanya. Hindi mo na yan kuya. Nagbago na siya. Yang nakikita mo sa billboard na yan, produkto na yan ng Maynila. Nilabas ko ang cellphone at kunwaring nagtitext para hindi na sumagot pa ang aking kapatid. Hindi na nga ito nagsalita pa pero ang ina ko naman ang sumalo sa aming usapan. Anak, baka naman kasi madaming ginagawa si Lance ngayon kaya hindi na ito nakakauwi sa atin. Isa pa, wala na rin ang mga magulang niya doon dahil sumama na rin sa kanya. Kaya wala na siyang dahilan para bumalik sa atin. Alam mo naman buhay artista na ang kaibigan mong yan. Hindi ko naman siya masisisi kung sakaling mawala na ito ng oras para bumiyahe pa patungo dito. Ang layo kayo ng Maynila. Pag-aalo ng aking ina. Sinagot ko ito ng pagkunot ng noo at muling nagsalita. Hindi nay. Kasi kung gusto naman talaga niyang bumalik sa atin, kahit gaano pa kabigat ang schedule niya, ay magagawa niya ng paraan. Hindi yun rason. Hindi ba nay? Kapag mahalaga sa iyo ang isang tao, gagawa at gagawa ka ng paraan para makita mo to. Bakit nay? Hindi ba ako naging mahalaga sa kanya? Hindi ba niya maalala na yung panahon na puro pa lang siya pangarap? Ako yung walang sawang nakikinig sa kanya kahit anong oras ng araw? Ako yun di ba? Asa na siya ngayon? Ni isang paramdam wala. Maski man lang sana nabanggit niya sa mga interviews niya na may isang kaibigan na naiwan niya sa lugar niya. Hindi niya mabanggit. Pati kung saan siya nagmula ay binaon na rin niya sa limot. Hindi na siya si Lance. Hindi na. Hindi na siyang kaibigan ko na simple lang at hindi nakakalimot. Yang nakikita ko sa telebisyon at naririnig niyo sa radyo, hindi yan ang kaibigan ko dahil yung kaibigan ko alam kong hindi makakalimot yun.
Tuloy-tuloy kong sabi. Hindi na sumagot pa ang aking ina, lalo na nang mapansin itong punong-puno ng hinanakit ang loob ko habang binibitawan ang mga salitang yon. Hindi ako nagsisisi na bumuka ang aking bibig para ibulalas ang sama ng loob kong matagal ko nang tinatago. Nang umandar na ang mga pick-up ay saglitan kong sinulyapan ng billboard ni Lance at bago pa man ito tuluyang mawala sa paningin ko ay nasambit ko sa aking sarili ang hinanakit ko rito. Hindi na ikaw si Lance. Hindi na ikaw ang kaibigan ko. Sabi ko na nga ba, dito ka lang eh. Ito ang sinabi ni Lance sa akin nang madatnan niya ako sa bubungan namin. Tipid akong ngumiti at pagkatapos ay muling tumingin sa kawalan. Pilit kong iniiwasan ang bag nito na alam kong damit niya ang mga laman. Aalis na ako. Hindi ka man lang ba magpapaalam sa akin? Naupo ito sa tabi ko. Hindi ako nagsasalita noon at ayokong marinig niya ang garalgal kong boses dahil sa sobrang lungkot. Yun na ang gabing aalis ito kasama ang mga magulang patungo sa Maynila. Mula sa hindi kalayuan ay nakita ko na ang nirerentahan nilang jeep para ihatid sila sa pier. Huy Yasi, nakikinig ka ba sa akin? Untag nito na tila hindi ko siya nakikita ng mga oras na yon. Tumingin ako sa kalangitan para pigilan ang pagbagsak ng aking mga luha at para humanap ng bituin na kukuha ng kinang sa aking mga mata dahil sa nagbabadyang luha. Pero wala akong mahagilap, puro ulap ang aking natatanaw. Lahat ng bituin ay tumakas din ang gabing iyon, marahil ay nakakaramdam din sila ng lungkot sa paglayo ni Lance. Yasi, ang sabi niyang muli at pagbanggit nito ng aking pangalan ay bumigay na ako. Yumakap ako sa kanya pero pilit pa rin kinukubli ang lungkot sa kanyang pag-alis. Ilang saglit kaming magkayakap. Walang may balak na magsalita. Hanggang sa kumalas kami sa pagkakayakap ng bumusina ng jeep para ipaalala sa kanya na kailangan nilang umalis. Yasi, mag-iingat ka rito ha. Balitaan mo ako kung anong nangyayari sa'yo, pwede ba yon? Tumingin ako sa kanya at pilit nilalabanan ng luha na gusto nang lumaban palabas. Baka nga ikaw ang hindi magbalita sa akin kung ano na nangyayari sa'yo eh. Baka ikaw yung makalimot kasi magiging abala ka na sa mga shooting mo at sa mga pelikulang gagawin mo. Abiro kong sabi para pagaanin ang aming sitwasyon. Natawa na lamang ito at muli akong niyakap. Hindi ako makakalimot, Yasi. Paano ko nga ba makakalimutan ng isang taong walang sawang nakinig at sumuporta sa mga pangarap ko habang ang buong mundo ay masyadong abala para makinig sa pangarap ng iba? Ikaw lang naman yun eh, hindi ba? Tandaan mo, Yasi, kung ano man ang makamit ko sa Maynila ay malaki ang naiambag mo roon at tatanawin ko malaking utang na loob ang mga oras na ibinigay mo sa akin para tulungan ako na makamit ang bituin gusto ko. Salamat, Yasi ha. Salamat. Halos ayaw ko nang bumitaw sa pagkakayakap sa kanya noon. Dahil alam kong oras na gawin ko yon ay tuluyan na itong mawawala sa akin. Mawawala na ang kaibigan kong nakakasama kong magbisikleta sa ilalim ng araw. Ang kaibigan ko papadudot na nakakasama kong umiyak at matuwa sa mga palabas sa telebisyon at ang kaibigan kong kasabay kong umaawit sa mga awitin sa radyo. Ang kaibigan kong nakakasama ko sa pagkwento ng mga mumunting pangarap na meron ng puso ko sa ilalim ng bilog na buwan at ningning na mga bituin sa langit. Muli na namang bumusina ang sasakyan at tanda na kailangan na niyang magpaalam. Tumango ako para hayaan na siyang makababa sa bubong. Pero bago ito tuluyang makababa ay muli itong tumingin sa akin para ihatid ang kanyang paalam. Nang makababa na ito, papadudot ay hindi ko na sinundan pa ng tingin ang sasakyan nila. Nahiga ako tumingin sa kalangitan. Pinakinggan ang bulong ng hangin sa aking mukha pero kumupas ang tunog ng umaandar nilang jeep at wala pang ilang minuto ay natahimik muli ang aking paligid. Masyado nang payapa ang paligid. Ligtas na marahil para ipakita ang aking kahinaan at unti-unti ay bumagsak na ang mga maiinit na luha sa aking mga mata habang nakahiga. Nakatingin sa maulap na kalangitan habang sinasambit ang pangalan ng aking kaibigang
Ang pangakong sulatan, paramdaman ay unti-unting pinutol ng panahon. Sa una ay naging madalas ang aming sulatan at teksan, pero nang tumagal ay naging madalang ito. Mas madalang pa sa araw na bumibisita sa Pilipinas sa panahon ng bagyo. 5, 3 hanggang 1 lang, naging 1 na lang ang pinapadala nitong mensahe sa cellphone at sa sulat kada 6 na buwan. At ang isang sulat na yon ay tuluyan ng nawala nang naging madalas na ang paglabas nito sa telebisyon at nakagawa na ng sariling pangalan. Balita? Wala na akong balita sa kanya. Iisipin kong patay na ito pero dahil nakikita ko pa ng paulit-ulit ang mga teleserye, pelikula at commercial nito sa telebisyon ay alam kong ayos lang ito. Ayos na marahil dahilan para makalimutan na niya ang kaibigan niyang nakasama niya noong mga panahong hindi pa maayos ang mga pangarap niya. Asa na ang pangako nitong hindi ito makakalimot? Ganon ba talaga yon? Na kapag nakamit mo na ang pangarap mo ay unti-unti mo nang kinakalas ang pagkakakabit mo sa mga lumang tao sa buhay mo. Ganon na ba ako kadaling kalimutan? Ako kasi yung kaibigan mo, Lance. Yung kaibigan mong kahit 10 oras na ng gabi ay nakikinig pa rin sa'yo. Yung kaibigan mong handa lang maniwala sa lahat ng mga pangarap mo habang ang ibang tao ay napapatawa na lang dito. Ako kasi yon. Asan ka na ngayon? Akala ko'y hindi ka magbabago kahit na lumabas ka na sa telebisyon. Kahit naririndi na ang tenga ng iba sa mga paulit-ulit mong mga kanta. Asan ka na ngayon? Asa na ang kaibigan ko? Nilabong ka na nga ba ng kinang ng iyong tagumpay na masyado ka nang nasisilaw kaya kaming nakakasama mo sa dilemma ay hindi mo na makita pa? Lance, naaalala mo pa ba ako? Kaibigan ko, umiiyak ka na naman dyan. Nagulat ako nang mahuli akong umiiyak ng aking tatay sa aming bakod. Naupo ito sa tabi ko at hinihintay na mapunasan ko ang mga luha ko bago ito magsalitang muli. Ang gwapo na nga ni Lance, no? Abay, ang layo na nang narating ng batang yan. Parang kailan lang tinatawanan ko pa kayong dalawa habang umaarte kayo dito sa mismong bakod natin. Hiyang-hiya pa nga kayo at tatakbo pa alis. Parang kailan lang nandyan lang siya sa sala natin at nakikinood ng mga palabas sa TV. Tapos ngayon siya na ang pinapanood natin. Ang bilis talaga ng panahon. Nangangarap lang siya noon tapos ngayon ay hawak-hawak na ng kanyang mga kamay ang pangarap na yon. Nakikinig ako noon kay tatay habang muling pinupunasan ang mga luhang walang paalam na tumutulo sa aking mga mata. Naaalala ko rin kung ilang mga timba na ang iniyak mo mula noong umalis siya. Hindi mo lang alam, anak, nakadikit ang tenga ko sa pader ng kwarto namin ng nanay mo habang pinapakinggan kong humihikbi ka sa kalaliman ng gabi. Kung alam mo lang kung paanong hindi ako pinatulog ng pag-iyak mo noon. Hindi mo lang alam, anak, na doble ang hirap na nararamdaman ko sa tuwing nakikita at naririnig kitang ganyan. Mula nung umalis si Lance, mula noong sumikat na ito sa Maynila, ay malaki nang nawalang ligaya sa iyo. Hindi na ikaw yung masiyahing Yasi na pinalaki namin. Kasabay ng pagbabago ni Lance ay naging ganon din ang pagbabago mo. Hindi mo na ginagawa mga bagay na nagpapasaya sa iyo dati. Wala noong mawala siya. Ngayon hindi mo na matignan ng telebisyon na dati halos idikit mo na ang mukha mo. Saka papanood ng TV. Asa na ba yung Yasing anak ko? Sa mga sinabing ito ng aking tatay Papa Dudut ay napayakap ako sa kanya. Hindi ko inaakalang napapansin pala nito ang matinding pagbabago ko at hindi ko inaakalang sa lungkot ko ay mas napapalungkot ko ito. Pinatahan ako nito sa pamamagitan ng paghaplos ng aking buhok tulad noong bata pa lamang ako. Alam kong nahihirapan ka na. Hindi mo alam kung ano ba ang dahilan ng hindi pagpaparamdam ni Lance sa'yo. At kung ang tanging paraan para manumbalik ang dating ikaw ay ang makita siya at mahanap ang kasagutang iyon ay gagawin ko ng paraan yan. Kumalas ako sa pagkakayakap sa kanya at tumingin sa kanya nang may halong pagtataka. Ano ba ang nais niyang sabihin? Ngumiti ito sa akin at saka naglabas ng sobrang puti at inabot yon sa akin. Nagtataka akong muli at tumingin sa kanya. Malaki ang kinita ko sa bukid ngayon. Malaki-laki.
Kinausap ko ang nanay mo na magbigay ng pera sa iyo at wala pa namang pagkakagastusan ngayon kaya umuo siya. Alam kong payag siya sa plano ko na hayaan kang magtungo sa Maynila para makita mo ng personal si Lance. Sana ay sapat na ang perang yan para makuha mo ang sagot sa matagal mo ng tanong. Sana sapat na ang perang yan para muling maibalik ang sayang nawala sa iyo. Umiiyak na ako noon habang hawak ang sobrang inabot nito. Punong-puno ako ng pagpapasalamat sa aking tatay sa sakripisyong ginawa nito para sa ikakasaya ko. Makikita ko ng muli si Lance. Makikita ko ng muli ang kaibigan ko. Sana ay kilala pa niya ako. Siksikan, gipitan at sigawan. Yan ang naabutan kong eksena nang mapunta ako sa isang mall show ni Lance. Ang daming tao. Halos mahilo ako sa gitgitan ng tao. Halos kanina pa akong 12:00 ng tanghali dito kaya naman nasa harapan na ako. Tanging biskwit at soft drinks lamang ang laman ng aking tiyan na kumakalam na. Pasalamat na lamang ako sa ingay ng paligid kaya hindi ito naririnig. 3:00 na ng hapon, Papa Dudut. Inip na ang mga taong napaasa na sinabing 3:00 ilalabas si Lance pero may iba palang performance na sumalubong sa amin. Kahit ako'y inip na at nilepasan na rin ang gutom. 4:00 na at asa na nga bang sinasabi ng host na ilalabas na siya. 5:00 na at konting tiis pa, lalabas din siya. 6:00 na nang marinig ko ang sigawan, hiyawan at nang mapatingin ako ay nakita ko ang paglabas ni Lance sa stage habang kumakanta. Hindi na mapakali sa kilig ang mga nasa paligid ko habang ako naman ay natulala na lamang at hindi makapaniwala na matapos ang ilang taon naming paghihintay ay nakita ko na siyang muli. Napakagwapo nito. Malaki ang pinagbago nito sa kanyang totoy na itsura noong nasa baryo pa namin siya. Kitang-kita ko ang kakaibang saya ng mga mata niya habang umaawit at lumalapit sa audience. Hindi na ako makahinga noon sa lakas ng pagtambol ng puso ko. Pamilyar pa ako sa lakas ng kabog ng dibdib na yon na kahit matagal ko na itong hindi narinig ay alam kong isa lang ang dahilan nito. Si Lance at heto kaharap ko na siya. Papalapit na sa akin. Pero pinadaanan niya lang ako ng tingin dahil mas nakuha ng kanyang pansin ang babaeng halos mabaliw na sa pagsigaw nang makita siyang lumapit. Gusto ko siyang sigawan noon nang lumayo na ito para puntahan ang kabilang dulo ng audience. Gusto ko siyang sigawan noon nang lumayo na ito para puntahan ang kabilang dulo ng audience. Gusto ko siyang sigawan noon para bumalik sa akin at muli akong tingnan para maalala niya na ako si Yasi. Ang kaibigan niya pero wala akong lakas noon para makikompetensya sa lakas ng boses ng iba kaya naman winagayway ko na lang ang litrato namin para abutin niya nang pabalik na siya. Inabot naman niya yon pero hindi na tinignan at hawak lamang sa kanyang kanang kamay habang pinagpapatuloy ang pagkanta. Nang matapos ang kantang iyon ay muli itong nagbalik ng stage at naglitanya ng paghingi ng tawad dahil nahuli ito ng kanyang dating dahil naipit umano sa trapiko. Ilang dasal ang aking inusal na tignan niya ang larawang aking inabot pero hindi niya ito nagawa. Marahil Papa Dudut ay nakalimutan na niya itong tignan matapos niyang kunin sa akin. Para sa next na kanta, sarili ko po itong komposisyon. Isang kanta na ginawa ko para sa mga taong hindi nabigyan ng tsansa na masabi ang nararamdaman nila. Para sa mga taong mahal nila. Sana magustuhan ninyo. Nang magsimula na itong muling kumanta at nang magsimula akong unawain ng liriko ng kanyang kanta ay unti-unting nagbalik ang sakit sa aking damdamin. Muli akong nagbalik sa nakaraan kung paanong ilang beses kong binalak na sabihin sa kanya ang aking nararamdaman pero hindi ko nagawa sa takot na layuan ako nito sa oras na umamin ako sa kanya. Naramdaman ko ang sakit at hapdi sa bawat liriko na kanyang inawit. Huli na para aluin ko ang aking sarili dahil napaiyak na ako at wala akong pakialam kung makita man ako ng ibang tao. Iba na talaga ang nagawa ng panahon sa amin ni Lance. Malaki na ang pinagbago niya. Ilang beses itong sumulyap sa akin pero dahil ordinaryo lang marahil ang aking itsura, kaya tuluyan akong naihalo sa ibang sumisigaw sa pangalan niya. Iba na talagang nagawa ng panahon, nag-iba na ang kanyang estado sa buhay. Para siyang bituin na aming tinatanaw sa gabi.
hanggang tingin lamang ako sa kanya mula sa malayo. Hindi na mahawakan, hindi malapitan at hindi mapapasakin kahit na kailan. Pero sana kung paanong binago ng panahon ang mga buhay namin ni Lance ay ganoon din ang pagbabago nito sa nararamdaman ko, pero hindi. Sa pagdaan ng panahon ay siya pa rin ang laman ng puso ko at hindi yun nagbago. Huling sulyap, sabi ko sa aking sarili, matapos nito ay babalik na ako sa dating mundo ko, sa dating mundo namin ni Lance. Huling sulyap sa aking kababata, sa aking kaibigan, sa aking minamahal. Hindi ko na pinatapos ang kanta niya at unti-unti na akong lumayo mula sa maraming tao sa kanya. Unti-unti na ako nakaalis sa maingay at siksik ang mga tao, at nang makalayo na ako at makahinga ng maayos ay muli akong lumingon para sa huling pagkakataon na muli siyang makita. Lance, sana maalala mo pa rin ako kahit na sa dulong parte ng puso mo. Paalam, Lance. Masaya ako sa mga nakamit mo, Lance. Ako si Yasi, yung kaibigan mong nakinig sa'yo. Salamat, Lance, dahil sa akin mo unang sinabi ang pangarap mo ngayon na hawak mo. Ngumiti ako sa kanya mula sa malayo kahit na alam kong katuldok na lamang ako sa kanya. Nagsimula na ako maglakad papalayo sa mundong pinasukan ngayon ng kaibigan ko. Nagsimula ng maglakad papalapit sa dati naming mundo. Nakasakay na ako sa bus patungo ng pier, pauwi ako noon. Katatapos lang ng tawag ko sa aking magulang at sinabing pauwi na ako. Hindi na rin sila nagtanong pa kung bakit napaaga ang pag-uwi ko. Alam na nila sa tono ng boses ko ang lungkot na hindi na kailangang ungkatin pa. Nakatingin ako sa bintana ng bus habang bumabiyahe ay pilit kong pinapakalma ang aking sarili mula sa lungkot na aking nadarama. Tumingin ako sa langit at tumingin sa mga iilang bituin. Mga bituin na nagtatago na dahil sa hiya sa mga magagara at makikinang na liwanag ng syudad. Bigla ay gusto ko nang magtungo sa bubong kung saan ay nakakakita ako ng maraming bituin. Kung saan ay madalas kami ni Lance na naglalagi. Napangiti ako ng mapait. Muli ko na namang naalala ang sa akin. Sinandal ko ang aking ulo sa bintana. Hinang-hina at nais kong itulog ang sakit, pero sadyang ayaw kong pagpahingahin ng tadhana. Dahil nang akma kong ipipikit na ang aking mga mata ay pumailan lang ang awiting sana ay ikaw na nga. Muli na namang nag-udyok na lumuha ang aking mga mata. Bigla na naman akong dinuyan pabalik sa aking nakaraan kung saan ay pareho kaming nakaupo ni Lance sa sahig ng aming sala habang inaabangan ng paborito naming teleserye. Sumikip muli ang aking dibdib at muling inalala ang huling pagkikita namin ni Lance sa aming baryo. At ang muli at huling pagkikita namin ni Lance sa Maynila na kanyang bago ng mundo. Pwede bang itigil na ang sakit? Pwede bang itigil na ang alaala na matagal nang naputol na pero pilit pa ring pinababalik ng tadhana? Baka pwedeng matigil na ang lahat. Ang pag-ikot ng mundo ko sa isang taong ibang mundo na ang pinaiikot. Lance, pangako mong hindi ka makakalimot. Pero asang ka na ngayon? Nakatanaw ako sa mga bituin. Nakatanaw ako sa kalangitang gusto ring makiluksa sa akin. Yan ang aking ginawa habang sinasalaysay ko sa inyo ang aking kwento. Ang kwento ng aking kaibigan. Sa bubong kung saan nabuo ang maraming kwentuhan, dramahan at halakhakan. Ang bubong na saksi sa aming mumunting pangarap at ang bubong na saksi sa aking pagluha ng tuluyan ng magpaalam sa akin si Lance. Ang bubong na naging saksi kung paano ko naramdamang isang napakakinang at napakalayong bituin si Lance sa akin na nakikita ko man at alam kong hindi ko na mahahawakan. Habang ginagawa ko ang liham na ito, Papa Dudut, ay hindi ko maiwasang makaramdam muli ng lungkot dahil mag-isa ko na lamang na hinihigaan ng bubong na ito. Nakakamiss ang dati kung saan ay bata pa lamang kami noon at nag-uunahan kami sa maganda at matibay na parte ng aming bubong. Muli nga akong napatingin sa malayo kung saan ay eksaktong nakaparada noon ang nirerentahang jeep ni Lance. Kung saan ay eksaktong naramdaman
ang hinagpis ng humaharurot na ito papalayo sa akin. Bakit ba kasi kailangang magbago ang lahat? Masaya naman kami noong simple pa lamang kami at tanging ang lawak ng kalangitan ng saksi sa saya ng aming paslit na puso. Marami nang nagbago. Baka iyon na lamang ang kailangan na tanggapin ko. Baka kasi kailangan ko lang tanggapin sa puso ko na may mga bagay na hindi na maaaring maibalik pa. Na maski si Lance ay hindi ko na maaaring itulak pabalik sa baryong kanyang kinagisnan. Papadudo tumigil na ako. Tumigil na ako sa pag-asa na maalala pa niya ako. Marahil nga sa dami ng kanyang ginagawa at sa dami ng kanyang nakakasalamuha ay wala na siyang oras para harapin pa ako na lumang tao sa kanyang buhay. Napatawad ko na siya. Napatawad ko na kung sakali mang nakalimutan na niya ang pangako niya. Napatawad ko na siya kung sakali mang nilamon na siya ng pagbabagong nakamit niya. Napatawad ko na rin ang aking sarili na matagal ko nang kinulong sa lungkot dahil inasa ko ang kaligayahan ko sa isang taong hindi na ata nakaalala ni minsan. Oras na kasi para magpatawad. Oras na para makalimot at ang tanging hiling ko lang sa kanya ngayon ay kung nasaan man siya. Kapag oras na para bumalik sa kanyang magarang bahay at ihiga ang kanyang pagurang katawan ay maalala niya ako. Mga taong kasama niyang bumuo ng pangarap na nakamtan na niya. Sana pagsapit ng gabi kapag mag-isa na lamang ito sa kanyang kwarto at hindi na nababalot ng karangyaan at kasikatan ay muling maginawa sa kanyang isipan at maalala ang kaibigan niyang minsan ang nakinig sa mga pangarap niya. Ang kaibigan niyang naniwala sa kakayahan na mararating niya. Ang kaibigan na hanggang sa huli ay lumipas man ang taon ay naalala pa rin siya. Sana papadudot, maalala pa niya dahil hanggang ngayon, laman ng puso ko ang mga alaala niya. Ang inyong kabarangay, Yasi. Nakalimot na ba siya? Yung taong minsan ay nangako sa iyo na kahit na anong mangyari ay walang magbabago sa pagsasama ninyong dalawa. Yung taong nagpadama sa iyo na hindi ka madaling kalimutan kahit na lumipas pa ang ilang buwan, taon at dekada na kahit palipasin pa ang kagandahan ng iyong itsura at postura ay maaalala ka pa rin niya. Nakalimot na kaya siya? Yung dating siya na nakakasama mong buuin ang isang buong kalendaryo. At kung sakali mang nakalimot na siya, ano bang ginawa mo? Muli ko na naman itong tinanong sa inyo. Nakalimot na ba talaga siya? O kung sakaling oo, anong gagawin mo para ikaw naman ang sumunod na makalimot? Makalimot mula sa nakaraan na minsan nyo nang pinagsaluhan. Makalimot sa mga alaalang nagpatawa, nagpaiyak at nagpaalala sa iyo kung gaano kasaya ang mapunta sa piling niya. Nakalimot na siya, humahabol ka pa ba? Nakalimot na siya at may magagawa ka pa ba? Alam kong naantig ang inyong puso sa kwento ng ating bidang si Yasi. Naantig at alam ko na nararamdaman niyo yung sakit dahil minsan sa inyong buhay ay naranasan niyo na makaramdam at makalimutan kayo ng isang taong alam niyong naging bahagi at naging mahalaga sa inyo. Yung taong kahit siguro lumipas ang ilang dekada ay nakaukit na dyan sa inyong puso. Nakalimot na ba siya? Yung taong minsan ay nangako sa iyo na walang magbabago sa pagsasama ninyong dalawa. Ang liham kasaysayan ni Yasi ay muling isinulat para sa radyo ni Lady Gracia o ni Miss Gremlin Umali. Ang ating theme song naman ay inawit ni Joe Perril at ni JB Ramos sa patnubay ni Maestro Jamie Horado. Muling balikan ang episode na ito at i-download ng libre sa pamamagitan po ng ating podcast. Hanapin lamang po ang www.gmanetwork.com/BLS Podcast Guide para malaman ang paraan ng pagda-download ng libre. Ako po ang inyong si Papa Dudut sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa. Dito sa Barangay Love Stories #1.